ang terminong extrajudicial killing sa mga ginagamit na salita sa pagdinig ng Senado tungkol po yan sa mga patayan dahil sa droga. Pero tinuligsa ito ng isang senador. Balitang hatid ni Cara David. Nang tinalakay ng Senado ang isyu ng patayan dahil sa droga sa bansa, tinuligsa ni Senador Alan Peter Cayetano ang paggamit ng salitang extrajudicial killings. Ipinunto ng Senador ang Administrative Order No. 35 ni dating Pangulong Aquino kung saan hindi naman daw sakop ang mga ordinaryong kriminal sa extrajudicial killings. Ito po ang nakalagay sa naturang AO. Itinuturing na biktima ng extrajudicial o extralegal killings ang isang tao kapag pinatay siya dahil sa kanyang pagkakabilang sa isang organisasyong may advokasya tulad ng political, environmental, agrarian at labor organization. Itinuturing ding biktima nito ang mga alagad ng media. Pasok din sa definisyon ang mga taong napagkamalan lamang na miyembro ng media o organisasyon at mga itinuturing na state agents o non-state agents. Dapat maipakitang sinadya ang pagpatay. Nakalagay naman sa AO na hindi itinuturing na extrajudicial o extralegal ang pagpatay sa mga pangkaraniwang kriminal. Dapat silang tawagin sa nararapat na pangalan na itinakda ng justice system. Ayon kay Cayetano, may mga napapatay naman daw noong Administrasyong Aquino dahil sa droga, pero hindi ito tinatawag na extrajudicial killing, riding in tandem o vigilante killing ang tawag nito noon. Dahil dito malisyoso umano ang paggamit ng salitang extrajudicial at tila naglalayong dungisa ng Administrasyong Duterte. Pero ayon kay Commission on Human Rights Chairperson Chito Gascon, dapat pa ring ituring na extrajudicial ang mga pagpatay sa mga umano'y sangkot sa droga. Paliwanag ni Gascon, itinuturing itong extrajudicial killings base sa definisyon ng United Nations. Sa mga nagdaang administrasyon naman, tinutukan nila ang mga desaparecidos at mga napapatay na aktivista at hindi mga drug suspect. Dapat din daw ituring ang mga pagpatay na extrajudicial dahil pag-uusapan na rin naman ito sa Universal Periodic Review na gagawin sa susunod na taon. Cara David, GMA News.